po. Welcome sister, siya po is first timer. Sana hindi ka laging bisita, kundi maging regular mo yung birthday ng Gethsemane Christian Baptist Church. Okay, tawagin natin. Handa na ba ang ating mga choir? Tawagin na natin. Maraming salamat mga choir. Minsan naisip nyo rin ba yung naisip ko na, bakit ba may Diyos? Apa yung nagdati po Diyos? Walang katapusang tanong yan. Kung sino lumikha sa Diyos, tatangon yung sino lumikha sa Kanya. Mabuti pa yung tao, matitrace mo kung saan siya nanggaling. Huwag tayong mag-isip na hindi natin kayang sagutin. Bakit ba may Diyos? Ang tanungin mo dapat, bakit may ako? Meron ako. Ha?
Meron ako dahil may Diyos. Pasalamat tayo dahil siya pinili niya tayo naging tao, hindi naging hayop. Eh kung baboy tayo, matagal na tayo na ipong ilo at dinagdagan. Ninunguyan ni brother ko, sarap ng pulutan, dinagdagan niya. Matagal na tayong wala dito, kaya huwag na natin isipin yun. Ang isipin natin kung paano natin ihanda yung preaching kaninang bagay, ang ating sarili sa paglilingkod. Kaya handa natin ang puso at isipan. Sandali lang ang preaching. Sandali lang to. Huwag natin palampasin. Okay. 30 minutes lang to, tapos na. Pero kung amen kayo ng amen, 15 minutes, tapos na, di ba? Preaching. Okay, tawagin natin. Ang ating tagapagsalita. Preacher Shane Carlos. So, magandang umaga po ulit, mga kapatid. Sana po maganda po yung araw nyo. So, bago po tayo sa ating pag-aaralan. Pero bago po yun mga kapatid ay nainggit ako mga kapatid sa mga umaawit. Gusto ko rin umawit mga kapatid kahit paano para naman sa Panginoon ito eh. So, hindi para sa inyo mga kapatid. So, awit po ako sa Panginoon mga kapatid. So, Gitara. pasensya na po mga kapatid at ganun po talaga yung boses ko. At kahit anong gawin ko, ganun na po talaga. So, basag na po talaga mga kapatid. Kaya nga na-enjoy ko ang pag-awit mga kapatid dahil po ang sarap pong umawit mga kapatid. So, kung magaling kayong umawit mga kapatid ng mga mundong awit, dapat mas magaling kayong umawit mga kapatid. Lalo ngayon na ligtas po tayo. So, dati po mga kapatid ay
pangarap ko talagang maging singer. Yes. Singer sa kung saan-saan mga kapatid, gusto kong maawit mga kapatid. Nung bata po ako mga kapatid, hindi po sa pagmamayabang, ay talagang umaawit na po ako. Kaso nga lang sa banyo. Hindi nga lang po dun sa... Pero hindi po, umaawit po talaga po ako sa church. Palagi po yun. So, parang akong chokebox nun mga kapatid. Kapag walang pera, hindi ako aawit. So, palagi akong binibigyan ng aking lola nun tuwing umaawit ako. So, yun po mga kapatid. So, nabasag lang po ito mga kapatid nung ginamit po ng kamunduhan mga kapatid yung boses ko. Kaya ngayon mga kapatid, basag na basag. So, makita nyo naman mga kapatid. So, kaya kung gusto nyo mga kapatid na kung saan ay maging malakas yung boses nyo, may secret po yan. At huwag nyo sabihin sa akin na, wala, mahina yung boses ko. Hindi mga kapatid. Meron pong sikreto yan para maging malakas po yung boses mo. So, kung gusto mo mga kapatid ay every morning uminom ka ng malamig na tubig. Every morning po yun. Kasi papasagin po niya babasagin po niya yung sa leg mo mga kapatid, yung boses mo. Okay lang yun mga kapatid, kaysa naman mabasag yung ulo mo. So maganda na yun mga kapatid yung magbasag, at least lumalakas yung boses po natin. So yun lang po mga kapatid yung sikreto mga kapatid kung gusto niyo pong maging malakas yung boses niyo. Mababasag nga lang mga kapatid. Sa pagbasag mga kapatid, sa ganun mga kapatid, meron pong magsasakripisyo. Diba? Palagi naman po mga kapatid sa buhay po natin. Diba? Kapag ka meron kayong gustong i-improve sa buhay nyo, meron magsasakripisyo mga kapatid sa buhay nyo. Diba? Napapansin nyo po yun mga kapatid. Tayo nga, kapag ka meron tayong business, kapag meron tayong mga pinapatayong mga business, kaya hindi po tayo magsasucess mga kapatid kung wala po nagsasakripisyo. Yes. So, ganoon din po yun mga kapatid. Sa paglilingkod po natin sa Panginoon mga kapatid, kailangan din po natin magsakripisyo. So, buksan po natin yung ating Bible sa Philippians. Philippians chapter 2 verse 19. Philippians 2 verse 19. Doon na po ba tayo mga kapatid? Philippians chapter 2 verse 19 to 22. At sabi po niya dyan, sundan niyo po lang yung mga mata, sabi po niyan, "But I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you, that I also may be of good comfort when I know your state, for I have no man like-minded who will naturally care for your state, for all seek their own, not the things which are Jesus Christ." Dawati ka karakter of sa. Let us pray. Our Father God in heaven, once again we thank you, Panginoon, for this beautiful morning that you've given us, Panginoon. Once again, Panginoon, we need, Panginoon, your presence, Panginoon, sa umagang ito. Will you please, Panginoon, empower your word. Tulungan niyo po sana yung Panginoon na kung saan, Panginoon, gamitin mo nga po, Panginoon, itong mensahe na ito, Panginoon, to be a blessing, Panginoon, sa buhay po namin, Panginoon. May tuwid, Panginoon, yung mga kamalian po namin sa buhay po namin. Makita po namin, Panginoon, ang iyong kagustuhan, Panginoon, sa buhay po namin. And will you please, Panginoon, humble our heart, Panginoon, this morning, na meron po kaming kababaan, na pwede po kaming magpaturo po, Panginoon, sa inyo. At tulungan niyo po sana kayo, Panginoon, sa umagang ito na kung saan kayo nga po, Panginoon, ang yung presensya niyo po, Panginoon, ang makita, Panginoon, sa umagang ito, hindi po sana, Panginoon, yung aming mga kamalian, hindi po sana, Panginoon, yung mga kasalanan, kundi kayo po, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat po, ito po ating sabot na langit sa pangalan ng Jesus. Amen. So, mabalik yung ating gawin, kausan. So, makikita po natin dito, basahin ko po ulit mga kapatid in verse 19. "But I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you, that I also may be of good comfort when I know your state. For I have no man like-minded who will naturally care for your state, for all seek their own, not the things which are Jesus Christ." So makikita po natin dito mga kapatid, and I entitled this message mga kapatid, "Pursuing God's Call Faithfully." Pursuing God's Call Faithfully. So, makikita pa natin dito mga kapatid, Apostle Paul, na kung saan isisend po niya mga kapatid si Timothy para pumunta po siya sa lugar po ng Philip.
Sa Philippians, mga kapatid, pupunta po siya mga kapatid sa mga tao ito, sa Philippians, mga kapatid. Pupunta po siya doon. And to handle, mga kapatid, the ministry. And ito po yung sinasabi po, mga kapatid. Sinasabi po na Apostle Paul. Siya po yung nagsasalita po dito na isi-send po niya itong si Timothy, mga kapatid, to send into Philip. Because, mga kapatid, makikita po natin dito yung buhay po ni Philip. Mamaya po, mga kapatid, makikita po natin sa ating pag-aaralan kung sino po ba si Philip. Kung ano po ba, mga kapatid, yung kanyang buhay. Pero ang nakita, mga kapatid, ni Apostle Paul, mga kapatid, sa buhay po ni Philip is that yung faithfulness po niya. Faithfulness. Pero bago ang lahat, mga kapatid, alam mo na ba kung ano yung calling mo? Alam mo na ba, mga kapatid, yung calling mo? Lahat po tayo, mga kapatid, niligtas po ng Diyos for a reason. Hindi kaya niligtas, mga kapatid, na wala pong rason. Niligtas tayo po ng Diyos for a reason. Meron pong rason, mga kapatid. Ano po ba ang calling, mga kapatid? Ano po ba ang calling? Ito, siyempre, ito yung mga kapatid, kapag may tumatawag, calling. Kapag hindi text, calling. Kapag matino, siyempre, walang puliling. So, ganun lang po yung mga kapatid yung calling. Pero makikita po natin dito, mga kapatid, the calling. At yung calling na ito, mga kapatid, is that, ano po yun? To other God's call. Yung calling po ng Diyos. Tayo po, mga kapatid, kapag may tumatawag po sa atin, sa ating phone, kaya nga yan, naka-vibrate, kaya nga yan, merong ringtone, lakas-lakas mga kapatid. Kahit saan ka, maririnig mo. At kapag tumawag, mga kapatid, yung mga, kung sa mga businessman, mga kapatid, kapag tumawag yung mga boss, or yung mga alam mong pera, mga kapatid, is that sasagutin mo kagad. Bakit? May tawag. Bakit? May pera. Ang Diyos, mga kapatid, tinatawag ka rin niya. Kung hindi mo alam, mga kapatid, yung calling mo, dapat alamin mo sa oras nito. You must know your calling. Lahat po tayo, mga kapatid, tinawag po ng Diyos. Tinawag po niya tayo sa ministry ng Diyos. Sabi nga ng Bible, mga kapatid, ang luwang po ang luwang po, mga kapatid, ng lugar na kung saan ay pag-aanihan, mga kapatid. Pero kulang po, mga kapatid, yung mga gustong mag-ani. Lahat po tayo, mga kapatid, dito tinatawag po ng Diyos. Tinatawag po ang bawat isa po sa atin, mga kapatid. Tinatawag po ang bawat isa po sa atin. So, you must know your calling. Ano ba ang calling mo? Kung ang calling mo, mga kapatid, is sa ministry na ito, mga kapatid, ay para po sa pagtuturo ng bata, it's okay, mga kapatid. That is your calling. Kung ang calling mo, mga kapatid, dito ay maging usher, that is your calling. Huwag ka magre-reklamo kung yan lang. Bakit? Yan yung binigay ng Diyos sa'yo. Remember, mga kapatid, lahat po ng ginagawa po sa harapan ng Diyos, magkakaiba man tayo ng ginagawa, pare-parehas po tayo sa harapan ng Diyos. Walang mataas, walang mababa. Tayo lang naman naglalagay sa isip natin ng ganun, mga kapatid. Tayo lang naman po naglalagay, mga kapatid. Kaya nga, ano ba yung calling mo ngayon? O kaya baka hindi mo malaman-laman talaga, mga kapatid, kasi may kuliling ka talaga. Kaya nahihirapan ka ngayon, bakit? Kasi hindi mo hinahanap yung calling ng Diyos. Ang tagal na tumatawag sa'yo ng Diyos. Ang tagal-tagal na niya na kung saan sabi niya, anak, maglingkod ka na. Anak, ganito yun na rin gawin mo. Samantalang tayo, nakarelax lang, walang ginagawa. Tuwang-tuwa pa tayo, mga kapatid. Kung ang calling mo, mga kapatid, magpakain, okay lang. Kung ang calling mo, mga kapatid, magbigay, okay lang. Yun yung tinawag ka ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, mag-i-start kami itong week na ito, Monday. Monday hanggang Friday, mga kapatid, hanggang magpapalitada po kami. Meron po nagbigay, mga kapatid. Alam niyo po, mag-aapat na, mga kapatid, yung pupuntang mag-abroad na mga membro namin. Mag-aapat na po sila. Itong isa nag-a-apply, last na po, mga kapatid, ay makaka-flight na po siya. Sabi ko sa kanila, kung yan yung panawagan yung magbigay at tumulong sa ministry, yan yung binigay ng Diyos sa'yo.
Huwag kayo magre-reklamo mga kapatid kung bakit ganito lang yung ginagawa po natin. Bakit diyan ka tinawag ng Diyos? Huwag mong gagalawin mga kapatid yung mayroong calling sa iba. Ibig ko sabihin, huwag mong papakialaman kung yun yung calling niya. Ni sister, na pinakapangpangit na aramidin na. Dapat kumakastoy kasi ganito yung abilidad niya eh. Doon nga siya tinawag ng Diyos. Sa akin mga kapatid, hindi po ako tinawag ng Diyos para maging singer. Kasi wala pong maganda sa pag-awit mga kapatid. Pag-awit ko. Tinawag ako ng Diyos mga kapatid para magbahagi ng salita ng Diyos. Kanya-kanya po tayo ng calling. Huwag niyo pong pipilitin mga kapatid kung hindi mo po calling yan. Kasi bakit? Mahihirapan ka lang. Diba? Tama po, diba? Lahat po tayo dito, hindi naman po karpintero. Diba? Hindi po natin alam mga kapatid yung paglalagari. Lahat po mga kapatid, hindi po natin alam kasi ang nakakaalam niyan yung karpintero lang. Huwag natin papakialaman. Kasi bakit? Siya nakakaalam niyan eh. Ganoon din po mga kapatid, wala pong pakialamanan sa ministry ng Diyos. Kung yan ang tinawag at kung yan ang binigay sa iyo ng Diyos, gampanan mo yan. Gampanan mo yan mga kapatid na may puso at may katuwaan sa buhay. Hindi yung gagampanan mo lang mga kapatid kapag ka maganda. Hindi yung gagampanan mo lang mga kapatid yung kagustuhan ng Diyos sa iyo kapag ka maayos yung panahon. Hindi po mga kapatid. God's calling. Ano ba ang tawag? Saan ka ba tinatawag ng Diyos? Baka ngayon, hindi mo pa malaman-laman kung saan ka tinatawag talaga ng Diyos. Meron para sa iyo at itinatawag ka ng Diyos. Alam mo mga kapatid, matatapos lang ang Diyos sa buhay mo kapag kapatay ka na. Pero ngayon nabuhay ka mga kapatid, may paggagamitan ka ng Diyos. Gagamitin ka ng Diyos. Tayo kasi mahilig tayo magpagamit mga kapatid noon. Sa Diablo, di ba? Nagpagamit tayo sa Diablo lahat, di ba? Tama po, di ba? Hindi mo na napapansin mga kapatid. Pero noon mga kapatid, nagpapagamit tayo sa Diablo. Saan tayo ginagamit? Sa gumawa ng kasalanan. Tuwang-tuwa kaya ang Diablo mga kapatid kapag ginagamit tayo. Tayo din naman tuwang-tuwa mga kapatid, di ba? Kapag nanuloko tayo ng tao, di ba? Tuwang-tuwa tayo. Kasi ginagamit ka ng kaaway. Kapag may nasasaktan ka, ginagamit ka ng Diablo, di ba? Tuwang-tuwa ang Diablo mga kapatid sa mga bagay na yun. Ang gumagamit sa iyo noon bago ka naligtas mga kapatid, no other than Satan. Eh ngayon mga kapatid, naligtas ka, tinanggap mo ang Diyos. Sino ang dapat gumamit sa iyo? No other than God. Kaya ang gawin mo natin mga kapatid, magpagamit po tayo. Magpagamit po tayo mga kapatid. Ano po ba yung calling mo sa Diyos? What is your calling? Alam mo na ba mga kapatid yung calling mo sa Panginoon? O baka ngayon, hanggang hindi mo pa rin alam mga kapatid yung calling mo. Ang calling kapag ang Diyos ang tumatawag sa iyo. Alam niyo sa buhay ko mga kapatid, ilang beses ako tinatawag ng Diyos. Nung pag-graduate ko mga kapatid ng high school, ay hindi po ako kagad pumunta sa Bible school, hindi po ako kagad nag-Bible school. Ang bala ko mga kapatid is that, nag-secular po ako. Kumuha po ako ng IT. Dito po sa Isabela, Santiago po mga kapatid. Nang isang taon. At nangyari mga kapatid ay, mas pumangit mga kapatid yung pamumuhay ko. Ang pangit mga kapatid, lahat ng gusto kong gawin mga kapatid, nagagawa ko. Nasira yung buhay ko mga kapatid. But hindi po tumigil ang Diyos sa pagtawag ko sa akin. That's calling. Sabi nga nila mga kapatid, you can run, but you cannot hide. Kapag tinatawag ka ng Diyos mga kapatid, kahit gaano mo takbuhan ng Diyos mga kapatid, andyan at andyan ang Diyos. Sabi nga sa amin mga kapatid, nung nasa Bible school po kami, nung orientation, isa-isa kami mga kapatid in-interview. At tinatanong sinong tumawag sa iyo. Yung mga iba mga kapatid, hindi nila alam kung bakit sila nandun. Yung mga iba sabi nila na pinabili lang ako ng magulang ko ng toyo, napunta naman na pala ako dito. Yung mga iba naman mga kapatid, meron pa yung naputol yung kamay bago na nag-surrender sa Panginoon. Bakit? May panawagan na pala siya noon pa man. Tapos hindi niyo po niya pinapakailaman. Marami pong ganoon na mga kapatid, gusto pang pahirapan bago mo sagutin yung tawag ng Diyos. Gusto mo mga kapatid yung masaktan
bago mo po sagutin yung tawag ng Diyos, bago dumating yun mga kapatid, kailangan mo na sagutin yung tawag ng Diyos sa buhay mo. Ano po ba yung tawag ng Diyos sa buhay mo? May pagkagamitan sa iyo ng Diyos? Kagamit-gamit po tayo mga kapatid. At pwede po tayong gamitin ng Diyos. Yes mga kapatid, we are not worthy. Hante yung marumbeng kakapsat, hindi po tayo worthy nga maglingkod po sa Diyos. Pero si Kristo po mga kapatid, ang naging able kakapsat for us to work in the ministry of God. At kanya-kanya po tayo, meron po tayong panawagan. Makita ba dito mga kapatid? Kung meron ka ng panawagan, nalaman mo na kung ano yung panawagan mo, ginagampanan mo ba ito faithfully? Ginagampanan mo ba yung calling ng Diyos sa buhay mo? Makikita po natin dito mga kapatid, kaya po napili po ito si Timothy mga kapatid to work diyan di lugar ni Philip kakapsat because he was faithful. He was faithful. Alam niyo po mga kapatid, ang naghihinder po sa atin para maglingkod sa Diyos, alam niyo po, unfaithfulness. Unfaithfulness mga kapatid, hindi po tayo faithful. Kahit anong gawin natin mga kapatid, hindi po tayo faithful. Yun po yung mga naghihinder po sa atin. Diba? Hindi tayo faithful magbigay, hindi po tayo faithful mag-church, hindi po tayo faithful manalangin, hindi po tayo faithful mag-share ng salita ng Diyos, hindi po tayo faithful na lahat mga kapatid, dami nating bagsak. Hindi po tayo faithful. Yun po mga kapatid yung mga humihinder po sa atin. Yun po mga kapatid yung sagabal sa paglilingkuran po natin sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid tungkol sa lugar ng Villa Carmen, pati yung people mga kapatid doon, nagbibigay na sila. Pati ngayon doon mga kapatid yung people, mga bata mga kapatid, nagbibigay na po sila. Tithes. Natuto silang mag-tithes mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, yung baon nila a week, binabawasan po nila, basta 10% mga kapatid, meron po silang tithes. Meron po silang tithes. Kaya meron po may papagawa mga kapatid dun sa building eh. Hindi po dahil mga kapatid sa mga tao lang dun sa nag-abroad mga kapatid, kundi yung mga binibigay mga kapatid ng mga kasama po namin doon. Alam niyo mga kapatid, masarap po magbigay. Mukhang kasimangot na kayo ah. Samaan na loob niyo sa akin mga kapatid. Masarap po magbigay. Ang sarap-sarap magbigay mga kapatid. Eh bakit hindi ka nagbibigay? Hindi ka nagbibigay mga kapatid. So, kilalanin mo yung sarili mo. Ako mga kapatid, maluloko niyo ako pero ang Diyos hindi niyo po maluloko. God knows your heart. God knows you. Pag-gising mo pa lang kanina, alam na niya kung ano yung nasa puso mo. Pag-gising mo pa lang kanina, alam na yung nasa isip mo. Pag-gising mo pa lang kanina, alam na niya kung ano mangyayari sa'yo kinabukasan. That is God. Yun po yung pinaglilingkuran po natin. Kaya hindi patay mga kapatid yung pinaglilingkuran natin. Buhay po yun. Nakikita ka niya. Nakikita ka niya kahit anong ginagawa mo. Nakikita niya kung tinatamad ka mga kapatid. Nakikita po tayo ng Diyos. Ito ang tanong mga kapatid. Are you faithful? Are you faithfully mga kapatid na kung saan ginagampanan mo yung calling mo sa Panginoon? Are you faithfully mga kapatid? Unang-una na gusto ko ipakita sa inyo mga kapatid. Faithful regardless of age. Faithful regardless of age. 1 Timothy. Tignan nyo mga kapatid sa 1 Timothy. 1 Timothy chapter 4, verse 12. Let no man despise the youth, but thou an example of the believers in the world, in conversation, in charity, in spirit, and in faith, in purity. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, sa mga kabataan, habang bata po tayo mga kapatid, maglingkod na po tayo sa Diyos. Bakit binibigyan po diin mga kapatid ng salita ng Diyos yung mga kabataan? Bakit malalakas po sila eh? Malalakas tayo. Tayo mga kabataan pala. Sinabi nyo, baka... Makikita po natin dito na kung saan ang kabataan, mga kapatid. Makikita po natin dito na kung saan sa lugar po natin ang kabataan ay pag-asa ng
bayan. Di ba sinasabi natin, bakit? Kasi yung mga kabataan sila yung next generation. Kaya pasensya na po sa mga may edad na. Pero hindi po yun mga kapatid. Wala pong hadlang sa pag-pursue po mga kapatid or pagkuha mga kapatid nung calling faithfully. Bakit? Hindi lang po yung mga youth. Also, pati po mga kapatid yung mga matanda na rin po. Kaya mo pa rin mga kapatid kung saan i-pursue yung calling mo sa Panginoon. Youth lang po mga kapatid yung binigyan po yan din dito mga kapatid. Bakit? Kasi malalakas pa po itong mga ito eh. Kapag meron ka ng edad, limitado ka na. Limitado na po tayo. Aminin po natin o hindi mga kapatid. Meron kang mga bagay na nagagawa mo noon na hindi mo na kayang gawin ngayon. Kaya nga kabataan, ibigay mo yung buhay mo. Bakit? Paano ka magiging pag-asa kung makasalanan ka naman? Paano ka magiging pag-asa kung basagulero ka naman? Paano ka magiging pag-asa sa bayan na ito? Kung, ikaw pa yung hari. Kung ikaw pa yung malakas uminom. Kung ikaw pa yung merong bisyo. Paano ka magiging pag-asa ng bayan? Paano tayo magiging pag-asa ng mga bayan, mga kapatid, kung ang mga kabataan ngayon walang takot sa Diyos? Tuwang-tuwa pa kapag nakakagawa ng kasalanan. Binigyan po tayo ng diin dito mga kabataan. Bakit? Kasi tayo po yung malalakas pa lang ngayon. Kasi pag wala ka ng lakas, mga kapatid, kung ka lang maglilingkod, wala ka nang magagawa. Ang plano ko dun mga kapatid, alam nyo? Maglilingkod na lang ako sa Diyos kapag ka nasa 50 na ako. Bakit? Eh syempre wala na akong ginagawa kundi mag-study ng Bible. Ano lang gagawin ko? Tatayo sa pulpito, aawit, pagkatapos nun okay na. Yun ang plano ko mga kapatid. Bakit? Yung kasi nakikita ko ngayon eh. Halos lahat mga kapatid nagsusuko ng buhay ay puro mga may edad na. Paano mga kapatid kapag wala na po sila? Sino papalit? Sino mag-aalaga sa mga membro? Sino magbabantay? Wala na mga kapatid. Tapos sabihin nyo, kalabaw lang ang tumatanda. Darating ang panahon mga kapatid, tayo din po yung tatayo. Mga kabataan, tayo din po yung tatayo. At ikaw, hindi mo pa rin alam yung calling mo ngayon? Alamin mo. Panalangin mo sa Diyos, Panginoon, saan mo ba ako tinatawag? Hindi lahat tayo magpapastor. Pero may panawagan ng Diyos na pwede kanyang gamitin sa ministeryo ng Diyos. At sa mga may edad naman, are you faithfully na kung saan ginagampanan mo ang calling mo? Ang mga may edad, mga kapatid, sa pananampalataya, ibig ko sabihin, baka mamaya sabihin nyo naman na masyado kayong binababa, mga kapatid. Makikita nyo po mga kapatid kung saan, sino po sa atin mga kapatid, in regardless of age, pwede pong maglingkod sa Panginoon. Sabi nga doon mga kapatid, age doesn't matter. Doon nga dapat ginagamit yun eh. Walang edad-edad mga kapatid kapag naglingkod sa Diyos. Bata man, matanda man, kahit anong klaseng tao mga kapatid, pwede pong maglingkod sa Diyos. Basta ligtas. Meron pong panawagan ng Diyos sa buhay mo, gampanan mo yan. Kahit ilang taon ka, kahit ngayon, bukas, mga kapatid, maglilingkod ka sa Diyos, gampanan mo yung calling mo sa Panginoon. Yun po yung gusto ng Diyos, mga kapatid. Gampanan mo faithfully. Ikaw nakakalam sa sarili mo kung nag-faithful ka sa Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, gusto ko po sa inyo, ipakita po sa inyo, mga faithfulness regardless of family. Family irregularities. May kita pa rin mga kapatid in Acts chapter 16. Acts 16 verse 1. 1 and 3. Acts 16, 1 and 3. Sabi niya dyan, then came he to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciple was there, named Timotheus, the son of certain woman, which was a Jewess, and believed, but his father was a Greek, which was well reported by the brethren that were in Lystra and Iconium. Him would Paul, verse 3, have to go forth with him and look
and circumcise him because of the Jews which were in those quarters, for they knew all that his father was a Greek. You see here mga kapatid, pansinin nyo, si Timothy, hindi po siya pure na Jew. Hindi po siya pure na Jew at ang paglilingkuran niya mga kapatid ay a Jewish. Hindi po siya pure na Jew mga kapatid. Kasi bakit? Yung nanay niya Jew, pero yung tatay niya Greek. Pero it doesn't matter mga kapatid. Naglingkod pa rin siya sa Diyos. Si Timothy mga kapatid, alam niyo big issue po yan. Doon po sa Jew. Doon po sa Israel. Big issue po yan. Makikita naman po natin mga kapatid, ano po ba yung chosen nation of God? No other than Israel. Israelites mga kapatid, siya naman po mga kapatid talaga yung pinili ng Diyos. Ano po tayo? Nadamay lang po tayo mga Gentiles. Ang tao ng Diyos talaga mga kapatid is not the Jew. Bakit tayo nadamay mga kapatid? Kasi makikita po natin dito na kung saan itong mga Jew na ito tumalikod po sa Diyos. Kaya nung tumalikod po ang mga Israel na ito sa harapan po ng Diyos, nandito naman mga kapatid, nakita po tayo ng Diyos. Matagal na tayo nakikita ng Diyos mga kapatid, pero para lang makita mga kapatid ng Israel, is that tinignan po tayo ng Diyos. Kaya nga sa kaligtasan mga kapatid, lahat na yan, hindi lang sa mga Jew. Why? Because of Israel. Tumalikod kasi sila. Kaya nung tumalikod sila mga kapatid, doon naman tayo hinarap ng Diyos at sinali po sa kaligtasan. Kaya makikita natin mga kapatid, tayong mga Gentiles, basta hindi ka Jew mga kapatid, Gentiles po tayo. Lahat po tayo mga kapatid ay niligtas po ng Diyos. Hindi lang po yung mga Jew. Makikita po natin dito mga kapatid, malaking issue po ito mga kapatid na hindi po siya pure na Jewish. Hindi po siya pure na Israelites mga kapatid. Makikita po natin dito, pero hindi po yung mga kapatid yung nagtigil po sa kanya in pursuing mga kapatid yung calling niya sa Diyos. The family, mga kapatid, hindi po sana yan yung mga pumipigil sa atin. The money, mga kapatid, hindi po sana mga kapatid yan yung mga pumipigil po sa atin. Poverty, mga kapatid, hindi po sana yan yung mga pumipigil po sa atin. Yung kahirapan. Diyan, dapat yan po tayo mga kapatid kumaapoy sa paglilingkuran po natin sa Panginoon. Dapat dyan po tayo lumalakas mga kapatid. Bakit? Kasi doon po natin makikita ang Diyos sa buhay po natin. Tignan nyo mga kapatid, linalakay po tayo ng Diyos doon sa lugar na kung saan nahihirapan po tayo. Bakit? Para tanawin mo ang Diyos. Para makita mo ang Diyos. Bakit? Para magtiwala ka sa Diyos. Bakit? Para tanggalin ng Diyos yung pride mo at ibaba ka ng Diyos. Para makita mo ang Diyos sa buhay mo. Nilalakay ka ng Diyos sa sitwasyon na yon. Alam mo bakit? Para makita mo ang Diyos. Pero ang tagal-tagal na ng Diyos nagpapapansin sa'yo. Pero ang tagal mo mapansin ang Diyos. Gusto mo bang mapunta ka sa sitwasyon na nahihirapan ka bago ka maglingkod sa Diyos? Huwag mong dadalhin yun mga kapatid, mahirap po yun. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, totoo ito. Bago naglingkod sa Panginoon, tanggalan pa ng kamay. Bakit? Tumatakbo mga kapatid sa calling ng Diyos. Tinatakbuhan niya yung calling ng Diyos. Alam niyo po nangyari sa kanya mga kapatid. Every camp, nagtataas siya ng kamay para mag-forward at para mag-Bible school. Palagi, every camp yun. Alam niyo mga kapatid, hindi naman siya pumapasok sa Bible school. Alam niyo nangyari sa kanya mga kapatid? Nag-backslide siya, nag-construction. Nung nag-construction mga kapatid, nalaglag siya sa second floor. Nauna yung kamay niya. Yung palagi niyang nilalagay na gano'n mga kapatid. Yung palagi nagpo-forward na kamay. Alam niyo mga kapatid, huwag na po sana tayo umabot sa gano'n bago tayo maglingkod sa Panginoon. Kawawa ka. Paano kapag tinanggal yung isang mata mo? Ang hirap kaya, tapos iiyak-iyak ka, sabihin mo, Panginoon, maglilingkod na po ako sa inyo, balik nyo na po mga kapatid. Kaya tayo maghahanap? Sa mata ng baka. Mata ng isda, mga kapatid, para kahit pang tubig, okay lang. Hindi pwede mga kapatid. Ang paglilingkuran ngayon na.
Hindi bukas, hindi next year. Hindi kapag naisipan mo. Hindi kapag nabagsakan ka mga kapatid ng buko. Tapos doon ka mapapaisip mga kapatid. Ang paglilingkod sa Diyos mga kapatid, ngayon na po yun. Huwag mo na isasantabi mga kapatid kung saan sabihin mo meron. Meron pa kasi akong gawain, meron pa akong marami pa akong gagawin. Hindi mga kapatid, ngayon na po yun. In regardless mga kapatid ng irregular, yung mga hindi po maganda mga kapatid na nangyayari sa buhay po natin, kailangan po rin po natin mga kapatid maging faithful sa paglilingkuran sa Panginoon. We need to be faithful in pursuing God's call sa buhay po natin. Faithfully. Are you faithful mga kapatid? Amen. Are you faithful? Sabi nga yan dito mga kapatid, makikita po natin doon kung saan. Ano bang pagsubok mga kapatid doon dumating, sabi niya, imaitiban mo, sabi niya. Ano ba yan? So, makikita po natin dito na kung saan mga kapatid, aside dun sa irregularities natin mga kapatid, yung mga poverty, ano ba yung mga nag-i-hinder po sa atin, yung mga hindi tayo magaling umawit, yung mga wala tayong talent, yung mga ganun mga kapatid, pero hindi po sana yung mga yun, yung mga bagay na mga paghinto po sa atin para maging faithful po tayo sa calling po natin sa Diyos. We need to be faithful mga kapatid no matter what. Mga kapatid, no matter what happen. Pangatlo mga kapatid, gusto ko pong ipakita ko sa inyo, we need mga kapatid to be faithful even others are leaving. Philippians chapter 2 verse 21. Philippians chapter 2 verse 21. Verse 21. Sabi po niya dyan, for all seek their own, not the things which are Jesus. Naisipan mo na ba mga kapatid umalis sa ministry ng Diyos? Naisipan nyo na po ba? Naisipan po na po natin mga kapatid mag-backslide. Sabi natin, ayoko na Panginoon, pagod na ako. Sila naman na ang magpagod Panginoon. Ayoko na Panginoon, ayoko na. Sawang-sawa na ako. Puro na lang hirap. Puro na lang pagalit. Walang nangyayari sa buhay ko. Naisipan na po ba natin mga kapatid kung saan lumayo mo sa ministry po ng Diyos? Malaking challenge po mga kapatid sa atin po yun na bilang isang Kristiyano ang umalis sa ministry ng Diyos. Malaking challenge po yun mga kapatid kapag umalis ka. Alam mo mga kapatid, kapag umalis ka, kawawa ka. Kapag umalis ka sa ministeryo po ng Diyos mga kapatid, kawawa ka. Hindi magiging maganda yung buhay mo. Gusto mong subukan? Hindi subukan mo. Gusto mong makita? Hindi gawin mo. Pero sasabihin ko na sa iyo ngayon, magsisisi ka sa huli. Ang paglayo mga kapatid sa presensya po ng Diyos, wala pong blessing. Wala mga kapatid. Wala pong blessing. Nakita na ba kayo ng mga lumayo mga kapatid sa ministry at naging maganda yung buhay? Meron siguro mga kapatid, pero hindi talaga totoong Kristiyano. Bakit? Kasi alam naman ng Diyos yung ginagawa niya eh. Bakit niya pagpapalaan yung anak niya, lumayo nga sa kanya eh? Bakit niya ito bibigyan mga kapatid ng blessing mga kapatid? Eh, layo nga niya sa kanya eh. Hindi pwedeng ganoon mga kapatid. Baka hindi niya anak mga kapatid. So be careful mga kapatid. Be careful po tayo. We need to be faithful mga kapatid. Kailangan po natin maging faithful kahit mawala na po mga kapatid yung katabi natin. Yun po yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Maging faithful tayo sa Panginoon mga kapatid kahit maraming umaalis. Okay lang yan mga kapatid. Huwag kayong malilismaya. Hindi, wala na naman yung sister, nag-backslide. Bakit naman ano nangyari? Dami daw problema, hindi na daw niya makayanan. Makikita po natin mga kapatid, even though others are leaving, hindi po tayo dapat mali-discourage. Dapat ma-encourage pa tayo mga kapatid kapag may umaalis. Bakit? Nakaka-encourage kayo mga kapatid kapag may umaalis. Bakit? Kasi nawawala, tawag ito, walang uupo dun sa upuan niya, kaya kailangan mo maghanap. Kaya kailangan mo mag-win ng kaluluwa. Kaya kailangan po natin lumabas.
po natin mga kapatid, hindi po sana yung mga iba sana, hindi po sana yung mga kapwa natin mga Kristiyano mga kapatid, ang nagiging, kumbaga, hindi po sana yung mga kapatid, yung mga bagay na yun, yung nagbibigay po sa atin para maging faithful. Kundi ang Diyos sana mga kapatid, ang nagbibigay po sa atin ng kalakasan to be faithful mga kapatid sa harapan po ng Diyos. Ano bang hinahanap po sa buhay mga kapatid? Ang sabi ng Diyos mga kapatid, ano po sabi po yan? But seek ye first the kingdom of God. No other than the kingdom of God. Ang isik po natin sa buhay po natin. Hindi kung ano-anong hinahanap natin, baka mamaya iba pang mahanap mo. Diba? Kaya ang dami sa atin mga kapatid dito, nakikita natin na sa kakahanap mga kapatid, nahanap niya kapitbahay. Kaya huwag kayo naghahanap mga kapatid. Wala po tayong ibang tinuturo ng Diyos ito, hanapin po natin, kundi si Kristo. Yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ay, baka dato'y di ko mare, nagtaba di ko di gamit ko. O, di ba? Sa nagtagal ka na doon. Hindi po yun mga kapatid yung hinahanap natin, ang Diyos ang hanapin po natin sa buhay po natin. Bakit? Siya po yung nagligtas po sa atin. Bakit siya po yung nagmahal po sa atin? Bakit siya po yung nagbigay ng buhay po niya sa atin? At hindi yung katabi mo, hindi yung kahit na sino. Kaya huwag kang malulungkot kapag umalis yan. Okay lang, bakit? Sa Diyos ka naman naglilingkod. Ito mga pagtandaan po natin. Last. Kaya po tayo nahihirapan maging faithful sa Panginoon. Bakit? Hindi mo mahal ang Diyos. Yun lang po yun mga kapatid. Hindi mo mahal ang Diyos. Kaya hindi ka faithful. Bakit? Kapag mahal mo mga kapatid, nagmamahal nga tayo ng tao Di ba? Nagmamahal tayo ng tao. Nagiging faithful tayo sa kanila. Bakit? Kasi mahal mo. Ang Diyos mga kapatid, nagiging faithful ka sa Panginoon. Bakit? Dahil mahal mo. May blessing o wala. Nagiging faithful ka sa Panginoon. Bakit? The reason is that you love God. Kaya ka lang naman hindi nagiging unfaithfulness ka mga kapatid. Bakit? Hindi mo mahal ang Diyos. Anong mahal mo? Yung sarili mo. Bakit? Panginoon, dapat yung papadalangin ko sana kapag dating ng Sunday, yung preaching ko sana, hindi po ako matatamaan. Amen. Kaya hanggang ngayon mga kapatid, hindi pa rin nabago-bago yung buhay mo. Bakit? Sa iba ka tumitingin. Sa iba ka nagbabase ng iyong pananampalataya. Sa iba ka mga kapatid nagbay-base na kung saan mga kapatid ang faithfulness mo. Magiging faithful ako. Bakit? Kasi faithful si kapatid. Bakit? Faithful yung asawa ko. Bakit? Faithful si kahit na sino man mga kapatid. Hindi po yun yung basihan. Ang basihan yung pagmamahal. Pagmamahal mga kapatid. Minahal nga tayo ng Diyos mga kapatid Minahal tayo ng Diyos na walang kondisyon. Hindi naman natin mga kapatid hiniling na bumaba ang Diyos. Pero bumaba siya dahil minahal po niya tayo. Mahal ka ng Diyos. Ikaw, saan ka nakabase ngayon? Tanong mo sa sarili mo, saan ka nakabase ngayon sa paglilingkod mo sa Panginoon? Nagbibigay ka, bakit? Mahal mo ang Diyos. Naglilingkod ka sa Diyos, bakit? Mahal mo ang Diyos. Wala naman ng ibang rason mga kapatid kung bakit tayo nandito mga kapatid nag-worship sa harapan ng Diyos. Bakit? Mahal natin ang Diyos. Ikaw, mahal. Mahal ko yung ginagawa ko. Mahal mo lang ang Diyos kapag pinagpapala ka niya. Ganun po ba tayo? Mahal mo ang Diyos kapag maganda yung nangyayari sa buhay mo. Mahal mo ang Diyos kapag meron kang blessing. Kapag binigyan ka ng material na blessing, mahal mo lang ang Diyos. Alam niyo po ang Diyos mga kapatid, faithful na nagbibigay po sa atin ng blessing. Mag-backside ka man, binibigyan ka pa rin ng chance ng Diyos. Blessing pa rin po yun. Lumayo ka man sa Kanya mga kapatid, may blessing pa rin. Bakit? Faithful ang Diyos. Hindi po unfair ang Diyos mga kapatid. Hindi kailanman naging unfair ang Diyos mga kapatid. Faithful ang Diyos mga kapatid hanggang ngayon. Sino lang hindi faithful? Tayo mga kapatid. Bakit? Kasi hindi natin mahal ang Diyos. Sabihin ko sa'yo, baka hindi mo mahal ang Diyos. Baka hindi mo mahal ang Diyos. Bakit?
Kaya napipilitan ka pumunta dito sa church. Kaya naasar ka kapag matagal na yung preaching. Diba? Kaya kapag naasar ka kapag hindi ko kurso natin yung awit na yan, palitan nga natin. Naasar ka kapag ganun mga kapatid, bakit di mo mahal ang Diyos? Yun lang yun. Kaya ka inaantok ngayon mga kapatid, bakit? Kasi nagpuyat ka kagabi. Hindi mo mahal ang Diyos. Mag-isip-isip ka na ngayon mga kapatid, baka hindi mo mahal ang Diyos. Baka minamahal mo siya dahil sa mga binibigay niya sa'yo. Huwag po natin mahalin mga kapatid yung binibigay ng Diyos sa atin, mahalin po natin yung nagbibigay po sa atin. Let us pray. Our Father God in heaven, once again, we thank you, Panginoon, for this beautiful morning. We thank you, Panginoon, for the message, Panginoon, that we hear. We thank you, Panginoon, for your word that we read. We thank you, Panginoon, for your presence, Panginoon, this morning. And will you please help us, Panginoon, to be faithful sa inyong harapan, to be faithful, Panginoon, sa lahat po ng bagay, Panginoon, na pwede mo namin gawin, Panginoon, sa inyo. Sa lahat po, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, na ministry niyo, Panginoon, tulungan niyo po sana kayo, Panginoon, na maging faithful. Lord, we are limited, Panginoon. Limitado po kayo, Panginoon, sa aming mga ginagawa. Limitado po kayo, Panginoon, sa aming pag-iisip, Panginoon. Pero tulungan niyo po sana kayo, Panginoon, sa mga limitadong pag-iisip na ito, Panginoon, na magamit po kayo, Panginoon, sa inyong ministeryo faithfully. Lord, will you please help us? Increase our faith, Lord. Tulungan niyo po sana kayo, Panginoon, na may gawin po, Panginoon, sa inyong ministeryo. Tulungan niyo po sana kayo, Panginoon, na kung saan ay magampanan po namin, Panginoon, ang iyong kalooban sa aming buhay. Lord, tulungan niyo po sana kami. Wala po kayong magagawa, Panginoon, kung hindi po kayo, Panginoon, ang nagiging mag-guide, Panginoon, sa aming buhay. Kung hindi po kayo, Panginoon, ang driver po namin, Panginoon, sa aming buhay. Lord, will you please help us, God? Will you please help us, Panginoon? Tulungan niyo nga sana, Panginoon, encourage niyo nga po sana, Panginoon, yung mga dumadaan, Panginoon, sa mga problema, mga pagsubok ngayon, Panginoon. Will you please, Panginoon, show them, Panginoon, that you were there. Will you please, God, show them, Panginoon, that you were still, Panginoon, yung Diyos na pinaglilingkuran po, Panginoon, in the Old Testament. Lord, will you please, Lord, help us? Will you please, Panginoon, yakapin mo sila, Panginoon. Yakapin mo itong mga lulungkot, Panginoon, nadidismaya, Panginoon, nag-doubt, Panginoon. Will you please help them? Lord, tulungan niyo po sana, Panginoon, pagpalain niyo po sana ang bawat isa, Panginoon, sa amin, sa mga trabaho, sa mga pinanggagalingan, Panginoon, ng mga aming kinikita, Panginoon, is that will you please bless it, Panginoon. Will you please bless, Panginoon, yung bawat pamilya, Panginoon, na nandito. At kayo nga po, Panginoon, ang nakita, Panginoon, sa family. Kayo nga po, Panginoon, ang center, Panginoon, sa lahat po ng aming mga ginagawa. Lord, will you please guide us this week again, Panginoon, nga ang mga agbasol, kundi ang Diyos na mapadayawan kayo nga kankanayon, Apo Diyos, iti panagbiang rin. Kaya si kayo man, Apo Diyos, iti may tantanok, Apo Diyos, sa tangol oras, iti man, Apo Diyos, iti dawat po, itinagan na Jesus. Amen.